Hi guys, welcome back sa ating channel and please subscribe for more videos to come. Nakabalik na din kami sa dagat. Medyo busy talaga kasi mayroong mga orders na dumating, tapos pangit din yung panahon. Kaya ngayon, quick dive kami sa hapon kasi late na ako dumating sa spot. Yung sa last video ko, may screw akong nakuha tapos di ko nilagyan ulit, kaya nakapasok yung tubig, pero sa ngayon okay na. Yung dala ko na pana ngayon is yung 100 cm ko kasi ito talaga yung palagi kong dinadala pag may mga kalabuan yung dagat, at comfortable din ako sa paggamit kasi 7 years ko nang ginagamit to. Di niya ako binibigo pag nag-harvest ako. Kung naghahanap kayo ng ganitong pana, meron sa Hammerhead Spear Guns sa Cebu. Check mo lang yung Facebook nila. Pero itong gamit ko, customize ko na to. Noon naka-cuttlefish to, na-alloy pero nabali. At pag gusto mo talaga yung mga panang ganito, nasa 15 to 20 yung price niya. Medyo may kamahalan pero worth it naman. So dito, warm up dive muna tayo sa mga mababaw na part kasi ang labo ng dagat sa malalim. Nag-check na lang ako dito, baka may mga kitong or pwede nating tirahin parang ulam or stock sa bahay. Parang walang current ngayon kaya walang mga pelagics na dumadaan, kaya tiyaga muna tayo sa mga maliliit na sakto sa pangprito. Titirahin ko na sana tong mulmul pero ayaw niya, kaya good for you. Sumasobra na yung lamig ng dagat kaya pumunta ako agad sa spot ko na maraming pelagics or pwede nating tirahin, kaya pagdating natin doon sinalubong tayo ng blessing kahit nanginginig na ako sa lamig. Manipis na kasi yung wetsuit ko, almost 2 years ko nang ginagamit. Grabe yung isda dito, di pa ako nakadating sa baba, sinalubong agad tayo. Ito, lumabas yung mga rainbow runners. Pumili na ako ng isa, baka lumayo pa, and stoned it. Pag ganitong sitwasyon, mahilig sana ako sa double shot pero grabe yung ginaw. Yung kamay ko tumitigas na. Kaya pagkatapos nito, umuwi na ako. Buti na lang may madala ako sa bahay. Di na ako kasabahan kong mama. And always bleed your fish para puti yung laman niya. Niload ko pala ulit yung pana ko kasi mayroon akong nakita na pakul or pang ihaw ba.
Yung teknik ko pala sa mga isdang mailap, di ko agad ini-aim sa isda. Pinapalapit ko muna maigi, pero naka-ready na yung pana mo. At kung malapit na, aim straight and shoot. At dapat sanay ka na sa pana mo. Alam mo na yung aiming target niya. So last fish ko na talaga to. Umuwi na ako pagkatapos. Nakadive lagi tawag balik. Kaya lang tao na hatagid ang Ginoo na to. Bisag perting tugnawa. Hatang ko usa ka rin buraner. Dako ginibuyag. Magpista ang pug Santo Niño semua ugma na nakapagikay okay na kayo. Dalikyat ro to. Dalikyat ako pamana oh. Kaya lang tao. Kalayan Diyos Ginoo. Paabot lang gulok. Muli na may. Di madahan tugnaw magkurog akong kamot. Mura ng gahi Ilang pero kalayan magyapon. Salamat sa Ginoo. Right. Kinabukasan pala nito, nag-quick dive ako at kasama ko na pala si Bunso. Balik dagat. Kasama pa rin natin ngayon si Woods. Good morning. So ayun yun. Anong masasabi na mo sa anong vlog natin ngayon, Bobert? Basta wag lang mulmul birds. Pang ulam at pang konsumo. Dito na nga, pagdating namin, nag-dive ako ulit. Pang dungag kung dadon balay ba. Pero ito lang yung huli ko. Isang surgeon fish kasi walang current or agos. Sa lahat ng dives ko, ito lang talaga yung good size, kaya kinuha ko na. Pauwi na ako sa bangka. May nakita akong maliit na ganito. Tinry ko yung aiming practice ko. At sa pagtira ko, stone shot. Oy. Kinain ko yan ha. Di ko tinapon yan. Pag uwi namin, di na ako nagka-catch and cook kasi napagod ako. At salamat sa suporta. Stay safe, dive safe.